Pebrero 2024. Sa loob ng isang bahay sa Pasig City, natagpuan ng mga kapitbahay ang mag-asawang Norberto Serrano, 58 years old, at Merlita Serrano, 53 years old, na wala ng buhay. Ayon sa inisyal na investigasyon, parehong nasawi ang dalawa sa isang marahas na insidente sa loob ng kanilang tahanan. Nang dumating ang mga pulis, walang palatandaan ng forced entry. Walang sirang kandado, walang basag na bintana. Lahat ng gamit ay naroon. Hindi ito mukhang pagnanakaw, kaya tinitingnan ng pulisya ang iba pang anggulo. Ayon sa mga kapitbahay, huling nakita si Jeremy Serrano, ang anak ni Norberto sa unang asawa, na lumabas ng bahay noong gabi bago ang pagkakatuklas sa dalawa. Ngunit hindi malinaw kung may kinalaman nga ba siya sa nangyari at kung mayroon man, ano ang kanyang motibo. Sa pagbabalik tanaw noong 2001 sa bayan ng Guaga, Pampanga, simple at tahimik ang buhay ng mag-asawang Norberto at Lydia. Si Norberto ay isang pulis sa lokal na istasyon. Kilala sa mahigpit na disiplina, ngunit maayos na makitungo sa mga kapitbahay. Si Lydia naman ay isang public school teacher. Mabait, marangal at labis na tinitingala ng mga magulang ng kanyang mga estudyante. Sa kanilang tahanan, sabay nilang itinaguyod ang nag-iisang anak na si Jeremy. Ngunit sa likod ng masayang imahe ng pamilya, unti-unting nagbago. Mula sa masayang samahan ay unti-unting nagbago ang pakikitungo ng padre de pamilya. Naging madalang ang pag-uwi nito sa kanilang bahay at dinadahilang ito ay may kinalaman sa kanyang trabaho. Noong kalagitnaan ng 2002, nakilala ni Norberto si Merlita Sandoval, isang dalagang nagtatrabaho bilang administrative assistant sa presinto. Palakaibigan, maganda at mabilis makagaanan ng loob. Sa una, tila walang masama sa kanilang relasyon bilang magkatrabaho, hanggang sa lumalim ang ugnayan. Nakikitang madalas silang magkasabay sa tanghalian at minsan ay lumalabas ng magkasama pagkatapos ng duty. Sa mga sumunod na buwan, napansin ni Lydia ang pagbabago sa asawa. Minsan habang inaayos niya ang mga uniforme ni Norberto, nadiskubre niya sa loob ng kanyang wallet ang ID ng isang babaeng hindi pamilyar sa kanya. Inisip niyang marahil ito ang dahilan kung bakit nagbago ang ugali ng kanyang asawa, na marahil mayroon itong kalaguyo. Hanggang sa isang gabi ng Nobyembre 2002, natagpuan ang katawan ni Lydia sa kanilang bahay na wala ng buhay. Kinabukasan, lumabas sa police report na aksidente ang ikinamatay ni Lydia. Sinabing aksidente raw itong nadulas sa hagdan at hindi naisalba. Si Norberto mismo ang nag-file ng report. Labis na nagluksa si Jeremy sa pagkawala ng kanyang ina. Samantalang tila wala namang pinakitang emosyon si Norberto sa nangyari sa asawa. Mabilis itong nanumbalik sa dati na parabang walang nangyari, hanggang sa makalipas ang 2 buwan ay iniuwi nito sa kanilang tahanan si Merlita Sandoval. At ipinakilala niya kay Jeremy bilang makakasama nila sa bahay para sa mga gawain. Bagamat mahirap pa ring tanggapin ang nangyari sa ina, ay walang magawa si Jeremy. Sa loob ng ilang linggo, unti-unting pinalitan ang papel ni Lydia sa bahay. Una bilang tagapag-alaga kay Jeremy, hanggang sa tuluyang maging bagong asawa ng kanyang ama. Pagkaraan ng ilang buwan, unti-unting nagbago ang loob ng bahay ng mga Serrano. Ang mga bulaklak na dati ay nakapatong sa altar ay unti-unting nawala at napalitan ng mga litrato ng bagong mag-asawa.
Si Norberto at Merlita, wala ni isa mang larawan ng yumaong ina sa dingding. Ang dating silid ni Lydia ay ginawang stock room, tambakan ng mga lumang kagamitan. Si Jeremy, 9 na taong gulang noon, ay hindi pa lubos na nauunawaan ang lahat. Sa isip ng bata, isang masaklap na aksidente lamang ang lahat. Araw-araw niyang binabalikan ang mga panahon na buhay pa si Lydia, ngunit hanggang alaala na lamang ang lahat. Sa paglipas ng mga panahon, unti-unting lumabas ang bagong anyo ng ama at ang tunay na ugali ng madrasta. Si Norberto ay naging marahas at mapagmataas. Madalas niyang pagalitan si Jeremy kahit sa maliit na pagkakamali. Si Merlita naman, na dating palangiti, ay naging malamig at mapangmata. Hindi niya itinuring si Jeremy na kanya, bagkus isang estranghero. Lalo pang nagbago ang lahat mula nang isilang ni Merlita ang kanyang anak kay Roberto. Lahat ng atensyon at pagmamahal ay napunta sa kanyang kapatid sa labas. Naging matamlay ang kabataan ni Jeremy. Gayunpaman, ibinuhos niya ang kanyang sarili sa pag-aaral. Ngunit nang makatapos ng high school, ay tinutulan ng kanyang madrasta ang pagpapatuloy nito sa kolehiyo. Dahil dito unti-unting nawalan ng gana si Jeremy. Sa edad na 17, tuluyan siyang umalis ng bahay. Sa harap ni Norberto at Merlita, walang sinabi si Jeremy. Tahimik lang niyang isinilid ang ilang damit at lumabas, dala ang mga luhang ilang taon niyang pinigilan. Siya ay tumuloy sa bahay ng kanyang lola Lerma sa Pampanga. Dito ay masaya siyang sinalubong ng magulang ng kanyang ina. Doon siya namuhay at namasukan sa iba't ibang trabaho hanggang sa napadpad siya sa isang repair shop kung saan niya ibinuhos ang kanyang oras. Ilang taon ang lumipas, sa edad na 25, habang nililinis ni Jeremy ang lumang baul ng kanyang lola, may natagpuan siyang isang sobre na matagal nang nakatago. Luma na, dilaw at may sulat ng ina. Ayon sa kanyang lola, kasama yon sa mga gamit ng kanyang ina na nakuha niya matapos ang libing nito noon. Iniuwi niya sa probinsya bago patuluyang sunugin ni Norberto, ngunit dahil sa malabong mata ay hindi na niya nagawang mabasa at malaman ang nilalaman ng mga liham na yon. Sa loob ng sobre, naroon ang draft ng affidavit na nakapangalan kay Lydia Serrano. Reklamo sa pakikiapid ng asawang si Norberto at ng isang babaeng mula sa istasyon. Nakasaad din ang address ng babae sa isang compound sa Santa Mesa, Maynila. Napatigil si Jeremy. Dahan-dahan niyang binasa muli ang sulat at doon niya unang naintindihan. Matagal nang alam ng ina ang pagtataksil ng ama at bago siya mamatay ay nagtangka itong mag-file ng kaso ngunit hindi na natuloy. Magdamag na napatulala si Jeremy sa pag-iisip. Binalikan niya ang mga sulat ng nakaraan at ngayon ay muli itong naging sariwa sa kanyang gunita. Alam niyang may mas malalim pa sa kanyang nadiskubre at doon ay nagpasya siyang alamin kung ano ang buong katotohanan. November 2023, mahigit 2 dekada matapos mamatay si Lydia Serrano, bumalik si Jeremy sa Maynila. Unang tinungo ni Jeremy ang lumang presinto sa Pasig kung saan dating nakatalaga ang kanyang ama. Inilihim niya ang kanyang pagkakakilanlan sa mga tauang nandoon. Nang humingi siya ng kopya ng police report sa pagkamatay ng kanyang ina, napansin niya ang kanyang ama mismo ang nag-file ng report. Ayon sa dokumento, nadula sa hagdan at bumagsak si Lydia. Walang autopsy, walang follow-up investigation. Ngunit nakapangalan sa testigo ang dati nilang trabador,
isang karpintero na umano ay naroon sa labas ng kanilang bahay nang mangyari ang insidente. Si Amado Calika alias Adong. Pagkagaling sa presinto, hinanap niya ang address ni Mang Adong. Sa isang bahay sa Pasig natuntun niya ang matanda. Noong una ay hindi siya nakilala nito, ngunit nang binanggit niya ang pangalan ni Lydia ay dito na nagsimulang magbago ang itsura ng matanda. Hindi na ito nag-atubili na sabihin kay Jeremy ang katotohanan. Dahil ayon sa kanya, matagal nang daladala ng kanyang konsensya ang nangyari ng gabing yon. Inamin ni Mang Adong na noong gabi ng insidente, nagpapahinga siya sa labas ng bahay ni na Jeremy pagkatapos ng maghapong pagkakarpintero sa kanilang garahe. Narinig niyang nagtatalo ang kanyang ama at ina tungkol umano sa pambababae ni Norberto. Nagbanta umano si Lydia, nakakasuhan ng asawa at pagkaraan ng ilang minuto ay may nangyaring hindi inaasahan. Ayon kay Mang Adong, hindi ito simpleng aksidente. Dahil nakita niyang may ginawa si Norberto, dahilan para mahulog ang asawa. Nang mapansin ni Norberto na naroon si Mang Adong, tinawag niya ito at pinagbantaan na mapapahamak siya at ang kanyang pamilya kung magsasalita siya. Dahil sa takot sa impluwensya ni Norberto, napilitan siyang manahimik at tinulungan pa umano si Norberto na linisin ang mga ebidensya. Humingi ng tawad si Mang Adong kay Jeremy habang tumutulo ang kanyang luha. Nakaramdam ng masidhing galit si Jeremy sa kanyang ama. Sinabi niyang hindi niya ito kayang patawarin sa ginawa nito sa kanilang pamilya. Samantala, sunod na tinungo ni Jeremy ang address ng kalaguyo ng kanyang ama, nakalakip sa affidavit sa sobre. Ang bahay ay luma na. May bakod na bakal at faded na signage ng dating karinderya. Nang magtanong siya sa tendera sa tapat, sinabi nito, diyan nakatira noon si Merlita. Pero lumipat na yan sa Pasig. May asawa ng pulis. Natigilan si Jeremy sa narinig. Malinaw na ang lahat. Si Merlita Sandoval, ang kalaguyo ng kanyang ama noon, ngayon ay legal ng asawa. Sa loob ng jeep pauwi, tulala si Jeremy. Napagtanto niyang kasinungalingan ng lahat ng nangyari at hindi aksidente ang pagkawala ng ina. Pinagplanuhan ito ng kanyang ama at ni Merlita. Doon nagsimulang sumidhi ang galit at determinasyon na mabigyan niya ng hustisya ang kanyang inang si Lydia. Nang makabalik si Jeremy sa bahay ng kanyang lola sa Pampanga, hindi na siya mapakali. Gabi-gabi niyang binabasa ang liham ng ina, paulit-ulit, hanggang sa maiprinta sa isip niya ang bawat salita. Plinan niyang harapin ang kanyang ama at madrasta at panagutin sa kanilang kasalanan. Pebrero 2024, madaling araw sa Pasig City. Tahimik ang kalsada sa tapat ng bahay ng mag-asawang Norberto at Merlita Serrano. Pasado alas 11 nang kumatok siya sa gate. Bumukas ito matapos ang ilang minuto. Nagulat si Merlita sa pagdating ni Jeremy at pinagalitan pa bago ito pinatuloy. Sa loob, nakaupo sa sofa si Norberto. Nang makita ang anak, saglit lang itong natigilan ngunit walang masayang pagsalubong. Bagkus ay pinagsabihan pa sa kanyang pagpapakita. Wala noon ang anak ni Norberto at Merlita. Tahimik lamang si Jeremy at inilapag sa mesa ang envelope na dahilan umano ng kanyang pagbisita. Dahan-dahang binuksan ni Norberto ang sobre. Sa loob, nakita niya ang mga dokumentong galing sa pulisya at ang sulat ng kanyang yumaong asawa, si Lydia. Sa unang mga salita pa lamang ng liham, biglang nagiba ang ekspresyon ng matanda. Tinanong ni Jeremy ang katotohanan mula mismo sa ama. Umiling si Norberto. Malamig ang tinig. Nagbanta si Jeremy na gagawa siya ng paraan para mapanagot ang kanyang ama at si Merlita. Sa gitna ng tensyon,
nagkaroon ng matinding komprontasyon sa pagitan ni Norberto at ng anak. Unang sumugod si Norberto at sinabihang walang utang na loob si Jeremy. Nagbanta si Norberto na hindi na makakalabas si Jeremy sa kanilang bahay at hindi siya maaaring magsuplong tungkol sa totoong nangyari sa kanyang ina. Nauwi ito sa pisikal na alitan na humantong sa trahedya. Parehong nasawi ang mag-asawa. Napatigil si Jeremy. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang isang matalim na bagay na kanyang nahablot mula sa kusina. Maging siya ay hindi makapaniwala sa nagawa. Lumabas siya sa bahay at isinara ang gate, dala ang mga dokumento sa mesa at hindi na muling lumingon. 2 linggo matapos ang insidente ay nahuli si Jeremy sa Pampanga matapos lumabas ang isang testigo na nakita umano siyang palabas ng bahay ng mag-asawa noong gabi ng insidente. Isinampa laban sa kanya ang kasong double parricide. Sa korte, siya ay binigyan ng kinatawan mula sa Public Attorney's Office upang tumayong tagapagtanggol niya. Doon niya unang inilahad ang buong salaysay, ang sulat ng ina, ang kasaysayan ng pagtataksil ng ama at ang tunay na nangyari kay Merlita at Norberto. Ayon sa kanyang abogada, ang ginawa ni Jeremy ay bunga ng matinding emosyon at self-defense o pagtatanggol sa kanyang sarili. Dahil sa bantaan sa kanyang buhay ng gabing yon, ipinakita rin ang lumang affidavit ni Lydia. Kasabay nito inimbitahan si Mang Adong sa korte upang ipahayag ang kanyang salaysay. Pinakinggan ng hukuman ang bawat detalye. Ang tinig ni Jeremy ay kalmado, ngunit mabigat. Wala siyang itinago, ni hindi niya itinanggi ang kanyang kasalanan. Matapos ang ilang buwang paglilitis, inilabas ang hatol. Napatunayan sa korte na hindi niya sinasadya ang nangyari sa kanyang ama at madrasta, kundi bunga ng pagtatanggol sa sarili. Ang nais lamang niya ay makulong ang mga ito sa kanilang ginawa sa kanyang ina, ngunit nang lumala ang sitwasyon ay kinailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Kinilala ng hukom ang self-defense bilang mitigating circumstance sa naging aksyon ni Jeremy. Pinagtibay naman ng ito ng forensic report na isinagawa ng pulisya. Dahil dito ay napawalang sala si Jeremy. Tinanggap ng korte ang testimonya ni Mang Adong. At dahil dito, napatunayan ang connivance ni Norberto at Merlita sa nangyaring trahedya noon kay Lydia. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Jeremy ang hustisya, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa kanyang ina. Matapos ang pagdinig, niyakap at sinalubong ni Aling Lerma ang kanyang apo. Samantala, kinausap ni Jeremy si Mang Adong at pinatawad ito sa kanyang nagawang pagtatago ng katotohanan. Nagpasalamat si Mang Adong dahil tila nawala ang batong nakadagan sa kanyang dibdib na ilang dekada na niyang ipinapasan. Ang kasong ito ay paalala na ang katotohanan, gaano man katagal itinago, ay laging may paraan upang lumitaw. Sa tahanang minsang ibinalot ng kasinungalingan, may isang anak na naging matapang upang ilantad ang katotohanan. Ngayon, ang katarungan ay tuluyang naisilbi at ang mga totoong may sala ay nagbayad ng higit pa sa inaasahan. Naway nagsilbing aral ang kasong ito sa mga manonood upang hindi na maulit ang mga ganitong uri ng pagkakamali sa hinaharap. Maraming salamat po, mga kakosa.